And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At eto na ang nakakainit ng ulo na balita mga kababayan. Grabe mga kapatid, mapapamura na lang talaga kayo dito sa kahayupan na ginawa ni Imee Marcos at ni John Vic Remulla mga kababayan kay General Torre. Napakagaling po ng ating PNP chief mga kapatid. Pero mga kababayan, dahil sa isyong politika mga kapatid, napag-initan po itong si General Torre at nasibak po sa kanyang pwesto. At ito mga kababayan para sa mga hindi nakakaalam, tuta po ni Imee Marcos mga kapatid ang ipinalit kay General Torre. At ano po ang posibleng maging epekto niyan mga kababayan? Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo mga kapatid pagkatapos ng balitang ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Eto mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. Hello, ano ang mga detalye dito sa bagong talagang PNP chief? Magandang tanghali sa iyo aga sa isang executive order nga mula sa palasyo na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang August 25 o kahapon. Inalis sa pwesto si General Nicolas Torre III bilang pinuno ng pambansang pulisya, effective immediately. So ibig sabihin mga kababayan, pati pala si Bersamin kasali dito. Kasali pala dito si Bersamin mga kapatid. Kasi siya yung nagperma ng executive order mga kababayan. 'Di ba? Para masibak itong si General Torre. Biruin niyo 'yan, mga kapatid. Pinagtulungan ng mga lintik na 'to na sibakin si Torre, mga kababayan. Ang hindi ko lang maintindihan dito bakit itong mga appointees nito ni President BBM mga kababayan mas sinusunod pa nila si Imee Marcos kumpara sa gampanan nila yung kanilang constitutional duty mga kapatid. Pero inyo, pinulitika mga kapatid. Napolitika po si General Torre kung kaya't nasibak siya mga kababayan. Pati pala itong si Bersamin mga kapatid, isa din pala sa dahilan kung bakit nasibak itong si General Torre. Dahil kung hindi niya pinirmahan yung executive order na yan mga kababayan, hindi talaga masisibak itong si General Torre. Pero dahil pinirmahan niya mga kapatid, nakiayon siya dito sa mga pinagagawa ni Imee Marcos mga kababayan at nitong ni John Vic Remulla. Kaya pala mga kapatid, noong nakaraang linggo, sunod-sunod yung pag-demote mga kababayan doon po sa mga opisyal na prinomote po mga kapatid ni General Torre. Signos na pala yun mga kababayan na kanila palang sisibakin si General Torre as PNP chief. At ipalit mga kapatid itong tuta ni Imee Marcos. Diyos ko, makakapagmura ka na lang talaga dito sa kahayupan ng mga lintik na to Grabe binalahura ng mga animal na ito mga kababayan ng administrasyon ni PBBM. Yung Pangulo mga kapatid, stress na. Tapos itong mga lintik na to, sa ilalim ni President Marcos, pinapaboran ng todo mga kapatid. Itong mga sumisira sa administrasyon ni President BBM na mga politiko. Biruin niya yan. Tuloy muna natin to. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, si General Torre ay papalitan sa pwesto ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Plano nyo na talaga yan. Pinagplanuhan nyo na talaga yan. Last week pa lang yung mga prinomote ni General Torre as PNP chief. Anong ginawa nyo? Dinemote nyo sa kanilang mga posisyon. Kung nire-respeto nyo ba si General Torre, hindi nyo dapat pinapakialaman ang desisyon ng PNP chief. Diba? Dahil wala namang maling ginawa ang PNP chief Pero dahil pinagplanuhan nyo na, inahas nyo yung posisyon ni General Torre, kaya ngayon, eto na ang nangyari. Sinibak nyo si Torre. Diba? Ginamit nyo lang yung mama para sa inyong personal na interes. Pagkatapos, itatapon nyo na parang basura. Diba? Napakagaling ni General Torre mga kapatid as PNP chief. Sa kabila ng mga effort na kanyang ipinakita mga kababayan, pinulitika lang siya mga kapatid nito mga hayop na mga kamag-anak ni President Marcos.
Pinagkaisahan siya ng mga lintik na to, mga kababayan, ano? Sinibak sa pwesto. 'Di ba? Biruin nyo, no? Ilan na yung napatumba ni Torre na bigatin? Dalawa na, mga kababayan. Itong si Kibuloy, na kung saan, mga kabatid, Diyos di umano. No? Itong si Digong, mga kabatid, no? Na notorious na presidente di umano. Biruin nyo yan, yung mga profile ng mga lintik na yan na pinatumba ni Torre, mga kabatid. Marami po, mga kababayan, ang natuwa, no? Kay General Torre, dahil nagpakita talaga siya, mga kapatid, ng totoong tapang. Diba? Majority ng mga Pilipino tuwang-tuwa sa kanya. Sino na ba hindi natuwa kay Torre, mga kapatid? Yun lang pong mga kampon nila Digong. Ito sila Amy Marcos, no? Sila po yung hindi natuwa, mga kababayan. Pero the rest, mga kapatid, ng taong bayan or majority ng taong bayan, mga kababayan, ano? Mapadilawan man yan, mapapinklawan man yan, mapamarcos man yan, mga kapatid. Natuwa po, mga kababayan, dito sa ipinakitang tapang ni General Torre. Biruin mo, high profile na pastor, mga kapatid, ano? High profile na kriminal na pastor, no? Tulad ni Kibuloy, ang napatumba niya. Tapos, high profile at notorious na presidente na kriminal, no? Ang naipatumba din niya, mga kababayan. Ang bigat, mga kapatid, ano, ng mga achievement ni General Torre. Tapos ganun-ganun na lang dahil sa politika, mga kababayan, ano, nasira itong kanyang karera. Ganito kababoy, mga kapatid, no, yung ating gobyerno ngayon. Kahit sabihin nating maayos ang presidente, pero mga kababayan, tingnan nyo naman, no, kung sino yung mga naghahari-harian dyan ngayon, mga kapatid. Dapat gumalaw si President BBM, no, at ibalik niya itong si General Torre, mga kababayan. Kasi kahit magpa-survey kayo ngayon, mga kapatid, kahit magtanong tayo dyan sa kalye, mga kababayan, kung sino yung gusto nila na PNP chief, panigurado, mga kapatid, si General Torre talaga. Mga high profile na kriminal yung tinumba ni Torre, mga kapatid, no? Biruin nyo, merong issue ng massive killing, itong si Digong. Luhod kay Torre, mga kababayan. Si Kibuloy na kilalang rapist, mga kapatid, at tawag dito, human trafficking, ano, luhod kay Torre. Tapos ito lang ang naging ending ni General Torre, mga kapatid. Pinalitan lang, no, nang hindi kilalang tawag nito, hindi kilalang general. Di ba? Wala pang napatunayan, mga kababayan, no? Na-promote lang dahil sa tulong ni Amy Marcos. Biruin nyo yan. Diyos ko po. Tuloy. Si General Torre ay umupo sa pwesto noong June 2, 2025 o eksaktong 85 days. Base sa Republic Act 6975, ang posisyon ng Chief PNP ay nakabase sa trust and confidence ng Pangulo. Sinabi ni Secretary Remulla na kailangan daw na may maayos na relasyon ang National Police Commission at ang PNP. Tanga ka ba, Remulla? No? Di ba, mga kapatid? Puro pansariling interest lang nila, mga kababayan, yung kanilang iniisip. Ang gusto ni Remulla, mga kapatid, no, luluhod sa harapan niya itong si General Torre. Kunwari, may pasabi-sabi pa na kailangan daw, no, may maayos na relasyon itong Napolcom at itong PNP. Pero ang totoo dyan, mga kababayan, hindi kasi nila napapaluhod si General Torre, mga kapatid. Diba? Hindi nila napapaluhod, mga kababayan, itong si Torre. Kaya ngayon, mga kababayan, no, ang ginawa nila, pinagkaisahan nila si Torre na si Bakin. Hindi naman kayo dapat ang piniplease ni Torre in the first place, no? Hindi itong mga animal na to ang dapat ma-please ni General Torre, kundi yung taong bayan, mga kapatid. Wala namang pakialam dapat sa inyo si General Torre. Di ba?
Hindi kailangang sumaludo sa inyo ni General Torre. Dapat ang kailangang sumaludo kay General Torre ang taong bayan. Kasi pag maayos, no, ang pamamalakad ng PNP chief, ibig sabihin maayos din yung kanyang mga tauhan. At dahil dyan, sasaludo sa kanya yung taong bayan. Oh. Unlike sa panahon ni Duterte, mga kapatid, na ang tingin ng taong bayan sa mga pulis ay mga kriminal. Diba? Dahil pag nakakita ka lang ng pulis dyan, alam mo yun, parang kalahati ng buhay mo or kalahati ng pagkatao mo nasa hukay na. Dahil hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo ng mga pulis na yan. Diba? Pero nung dumating si Torre, mga kababayan, at naging PNP chief po siya, mga kapatid, unti-unti nang nagbago, no? Yung tingin ng taong bayan sa mga pulis. 'Di ba? Doon kay General Marbil noon medyo maraming kwan pa, no? Mga tawag nito. Basta maraming hindi kumbaga hindi gaanong maganda, no? Hindi gaanong na-appreciate ng taong bayan yung leadership niya. Although okay naman, 'di ba? Kahit papaano may mga achievement din naman si Marbil, pero mga kapatid, iba pa rin, nag-iba ang tingin ng taong bayan noong si Torre na yung nakaupo as PNP chief. Dinidisiplina na kasi ni General Torre, mga kababayan, yung mga kapulisan natin. Lalo na yung mga pulis dyan na nagsisilakihan ang tiyan. Na puro lang tulog, puro lang lamon ang ginagawa. Nung ginawa ni Torre, mga kapatid, pinilit na i-exercise. Kasi pag hindi kayo naging body fit diyan, may kalalagyan kayo. Masama ba 'yon, mga kapatid? 'Di ba? Kanya nga lang, mga kababayan, mga kupal, itong mga lintik na 'to. Gusto kasi ni Remulla, mga kapatid, na sinasaluduhan din siya. Sinasaluduhan din siya ni General Torre. Kaya pinag-initan nila si Torre, mga kababayan. Ayaw sumunod ni General Torre. 'Di ba? At dahil diyan, mga kapatid, panigurado, no? Dadami po ang makikisimpatya dito kay General Torre. Panapanahon lang din naman yan, Remulla 'Di ba? Nagpapabuyo ka kay Aimee, panapanahon lang din yan. Sa oras na pumasok sa politika yang si General Torre, I tell you, lahat ng baho niyo diyan sa Cavite, uungkatin talaga ni General Torre yan. Panigurado yan, mga kapatid. Tuloy. Si Gerald Nartates ay tubong Ilocos Sur. Nagsilbi bilang direktor ng Police Regional Office 4A at National Capital Region Police Office. Para sa mga hindi nakakaalam, mga kapatid, yang si Nartates, mga kababayan, kung hindi po dahil kay Aimee, mga kapatid, hindi po yan ma-promote. Yan po ang totoo dyan, mga kapatid. Dahil sa impluwensya ni Aimee Marcos, no, na-promote po itong si Nartates. Eto, mga kapatid, may ni-research tayo dyan, mga kababayan. Sabi dito, mga kapatid, media observes and critics have noted that Nartates' career rise in the PNP, reaching Deputy Chief for Administration, the second highest post, coincided with his association with Aimee Marcos. Si Aimee Marcos ang dahilan, mga kapatid, kung bakit umangat ang pwesto ni Nartates, mga kababayan. Pero yung sabihin mo, dahil sa achievement niya, mga kapatid, kaya siya na-promote, walang ganoon, mga kapatid. No? Kung hindi dahil sa impluwensya po, mga kababayan, nitong nitong traidor na kapatid ni PBBM, mga kapatid, hindi po yan mapupromote yang si Nartates na yan. Ang linaw, mga kapatid, na sabi dito, media observes and critics have noted, no, that Nartates' career rise in PNP, no, dahil kay Aimee Marcos, mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, ano nga ba ang negative na resulta nito, mga kababayan, or epekto nito, mga kapatid, ngayong wala na si Torre? Ito ang importanteng bagay dito, mga kababayan, no? Dahil itong si General Torre, mga kapatid, naging masunurin po sa presidente. At
yung mga tulad yan, mga kababayan, yung mga arrest warrant na pinadala ng ICC through Interpol, mga kapatid, kung saan affiliated po dyan ang Pilipinas. Na-execute po yan ni General Torre dahil naaayon naman talaga sa batas yan, mga kababayan, no, yung ginawa ni General Torre nung time na pinadampot niya si Duterte. Ngayon, ano ang epekto, mga kababayan, kung wala na si General Torre as PNP chief? Mahihirapan na ngayon, mga kapatid, no, na maipakulong at maipadala sa dahig itong dalawang lintik na mga opisyal tulad ni Bato at ni Bongo dahil panigurado, mga kababayan, itong si Nartates, utos ni Amy Marcos, mga kapatid, ang susundin yan at hindi po yung sinasabi ng batas. Oh. Yun talaga ang plano nila, mga kababayan. Kaya nila pinasibak si Torre, mga kapatid. No? Dahil unang-una, hindi kayang kontrolin nila Rimulya itong mga desisyon na ginagawa ni General Torre. Ang gusto kasi nila, sumasaludo lagi sa kanila. Pangalawa, mga kababayan, no, para po, mga kapatid, i-safekeep itong si Bongo at si Bato. Dahil ayon sa ICC, bago matapos ang taon na to, ilalabas na daw, mga kababayan, yung kanilang mga warrant of arrest. Oh. Ngayon, itong si Amy, nakipag-collaborate dito sa kanyang pinsan. Oh, nasibakin si Torre. Ngayon si Rimulya naman, pumabor. Bakit ka mo pumabor, mga kapatid? Siguro, nasa isip ni Rimulya nung time na yan, nilapitan siya ni Amy. Oh, sige, tawag to, sibakin na lang natin yan si Torre. Total, hindi rin naman siya nagpapakontrol sa akin. O di nagkasundo ang dalawang animal, no? Sinibak nila si Torre. At sino pinalit? Si Nartates. Oh. Bakit ka mo, mga kapatid? Para maproteksyonan si Bato at si Bongo. Do you think, mga kababayan, itong si Nartates, no, papayagan niya itong kanyang mga kapulisan ngayon, no, sa ilalim ng kanyang leadership na hulihin si Bongo at si Bato? Oh, magkakaproblema siya kay Amy Marcos, mga kapatid, pag hindi niya sinunod ang kalooban ni Amy. Di ba? Utang na loob niya, mga kababayan, kay Amy Marcos kung ano man yung narating niya ngayon. Yun po ang totoo dyan. Kaya ako, naniniwala ako, mga kababayan, no, na malabong ma-execute itong warrant of arrest nila Bato at ni Bongo pag dumating dito yan sa Pilipinas sa pamamagitan ng Interpol. Dahil panigurado, mga kapatid, since nakontrolado na, no, ng kampo ng mga Duterte yung PNP chief ngayon, panigurado yung mga kababayan, hindi yan papansin ni Nartates. Kahit sabihin natin, mga kapatid, na si General Torre ang mag-i-execute niyan. Mga kababayan, no, dahil na-demote na po si General Torre, mga kapatid, wala na po siyang karapatan, no, na maggaling-galingan dyan o sundin yung sinasabi ng Interpol. Dahil meron na siyang kailangang sasaluduhan, mga kapatid, na PNP chief. At ito nga si Nartates. Ngayon, pag sinabi ni Nartates, mga kababayan, na Torre, wag kang gumalaw. May magagawa ba si General Torre, mga kapatid? Wala. Ewan ko lang kung magre-resign na diretso itong si General Torre. Pero sa tingin ko parang hindi pa. Batang-bata pa yun si General Torre, mga kapatid. No? I don't think so na magre-resign yan. Pero hopefully, kung magre-resign man siya, mga kababayan, naniniwala ako na mas karapat-dapat siyang maupong senador, mga kapatid, kung sakali man. Diba? Kumpara dito kila Bato de la Rosa. Pero si Bato, wala namang alam pero naging senador pa. Diba? Puro mga nonsense yung ginagawa sa Senado, pero tingnan nyo, patuloy na nananalo, mga kababayan. Gamit-gamit lang ang pangalan ni Duterte. Diba? Kasi kung wala si Digong, mga kapatid, hindi makakalusot yan. Subukan kalabanin ni Bato itong mga Duterte. Tingnan natin kung mananalo pa yan sa mga susunod na halalan. Diba? Tsaka, mga kapatid, dito lang sa Pilipinas nangyayari yan na senador, kriminal. Diba? Sa Pilipinas lang may ganyan, mga kapatid. Sa ibang bansa, hindi mo makikita na yung mga kriminal tumatakbo sa politika. Yung mga kriminal nagiging mambabatas. Only in the Philippines, mga kapatid. Kaya sinasabi nila na worst politics daw ang Pilipinas, mga kababayan. Dahil yung mga mismong mga kriminal na nasa posisyon, mga kapatid, nakaposisyon po sa gobyerno.
Oh. Hopefully, mga kababayan, kung nag-resign man si General Torre, no, sana po mga kapatid, next election by 2028, tumakbo siya. Marami po ang buboto sa kanya, mga kababayan. Si Torre, mga kapatid, wala naman akong, although di naman natin sinasabing perfecto siya na as PNP chief, no? Pero mga kababayan, yung achievement niya, napakalaking bagay po nun. Oh, sobrang laking bagay nun, mga kapatid. Biruin mo, isang kriminal na presidente tulad ni Duterte, mga kababayan, napakulong niya sa ICC. Oh, di ba? Isang pastor, mga kapatid, na kriminal, no, na pinapa-extradite na ngayon sa US. Ayan, nandyan, mga kababayan, nasa kulungan. Oh, di ba? Biruin nyo yung mga achievement na yan. Mga international killers, mga kapatid. International killers talaga mga... hindi killers pala. International criminal pala, mga kapatid. Kasi itong si Kibuloy, di ba? May problema siya sa US at convicted na siya doon, mga kapatid. Ibig sabihin, international criminal siya. Di ba? Pero mga kapatid, hindi umubra yan sa kamay ni Torre. Durog sila sa kamay ni General Torre, mga kababayan. Tapos, eto lang, yung napala ni General Torre, sa kabila ng hardship at mga effort na kanyang ginawa, mga kababayan, para mapagsilbihan ang taong bayan. Kaya, ewan ko ba, grabeng kahayupan talaga, mga kapatid, ang ginawa dito ni Amy Marcos, nitong ni John Vic Remulla. Kasali pala dito din, mga kababayan, si Bersamin, na pumirma ng executive order para ma-relieve sa pwesto itong si General Torre immediately. Pero inyo yan, mga kapatid, Ay, nako. Pag politika na talaga, Ito kasi mga lintik na to, gusto nila, dinodiyos sila eh. Gusto nila, sinasamba sila ng mga nasa baba nila eh. Ngayon, pag hindi ka sumamba, lagot ka. Mawawalan ka ng posisyon. Yan ang pangit, Isa yan sa mga napupuna ko dito, mga kapatid, sa administrasyon ni PBBM. Diba? Itong kanyang mga kamag-anak, mga kababayan, nagsisiga-sigaan. Diba? Nagsisiga-sigaan. Gusto din nila, mga kapatid, kung ano yung tingin ni General Torre doon sa presidente, gusto nila, ganon din ang tingin ni General Torre sa kanila. Kaya itong si Remulla, dahil nakikipagmatigasan sa kanya si General Torre, pinakinggan niya ang tawag ni Amy na sibakin mo na yan si Torre. O di sinibak si Torre. Diba? Kahit hindi nila aminin yan, mga kababayan, galawon pa lang nila, mga kapatid, ika nga nila, action speaks louder than words. Galawan pa lang nila, mga kapatid. Yan na po ang nagsasabi na pinagkaisahan nila itong si General Torre. Ito namang si Milicio Nartates, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa siya. Siyempre, PNP chief na yan eh. Biruin mo yung impluwensya na meron ka na ngayon. Dati sa Ilocos ka lang, At dito sa NCR ngayon, buong Pilipinas na sumasaludo na sa iyo. PNP chief. 'Di ba? Pero ito hindi ko naman inaano itong si Nartates, mga kapatid. Kaya nga lang, mga kababayan, kumbaga hindi ako believe sa kanyang track records, Wala siyang guts, mga kapatid, na magpakita ng kanyang totoong leadership. Sarili nga niya, hindi nga niya mapaangat kung wala si Jaime. 'Di ba? Hindi ko nakikita sa kanya yung klase ng leadership na meron itong si General Torre. Mga kababayan, normal lang talaga na magkaroon ng comparison. Kasi hindi po biro yung achievement ni Torre, Kung ikukumpara natin, mga kababayan, dito kay Nartates, na kung saan nakilala po, mga kababayan, na na-promote lang dahil sa impluwensya niya, dahil sa impluwensya ni Amy Marcos. Wala eh. Ay nako, kawawa talaga ang Pilipinas kung ganito kabulok yung ating politika, mga kababayan. Ito ang nakakalungkot na realidad ng ating bansa. Anyway guys, hindi na po natin papatapusin yung balita na yan. Yun lang, mga kapatid, mapapamura ka na lang talaga sa kahayupan itong nila Amy Marcos eh. 'Di ba? Lahat gagawin nila.
Kaya ito mga kapatid, challenge to ngayon kay Nartates. No, sino ang susundin mo? PNP chief, no? Ang taong bayan o si Aimee Marcos? Kaninong puwet ang hihimurin mo? Puwet ng taong bayan o puwet ni Aimee Marcos at ni Remulla? Himuran ng puwet to mga kapatid eh. Oh. Pag hindi niya nagawa mga kababayan na ma-execute, no? Itong tawag nito, itong ilalabas na warrant of arrest ng Interpol mga kapatid, ng ICC, no, sa pamamagitan ng Interpol. Ibig sabihin mga kababayan, incompetent, no, itong ating PNP chief. Which is, yun naman talaga ang purpose bakit siya nilagay dyan sa pwesto, no, para proteksyonan itong si Bato at si Bongo. 'Di ba? Yun naman talaga ang purpose. Ngayon, patunayan niya mga kapatid na totoo yung ating sinasabi dito. No? Patunayan niya. Mali pala. Patunayan niya na hindi totoo yung ating sinasabi dito mga kababayan. No? Na mas susundin niya ang utos ni Aimee kumpara yung sigaw ng taong bayan. Patunayan niya na mali yung ating analyzation mga kababayan patungkol sa kanya. Kasi pagka yan mga kapatid, na nangyari talaga yan, halimbawa dumating yung warrant of arrest ng Interpol at hindi niya in-execute, ibig sabihin, wala talaga siyang kwenta. Hindi niya masisisi ang taong bayan yan, mga kapatid. Kasi ang nagiging batayan na ngayon, mga kababayan, ng isang magaling na PNP chief, si Torre. Diba? Yung magkakaroon talaga ng comparison yan, mga kapatid, no? Sa leadership ni Torre at ni Nartates. Ngayon, pag hindi niya nalagpasan yung ginawa ni Torre, ibig sabihin, incompetent siya, mga kababayan. Sorry to say general, pero ganon ang observation namin. Pag hindi mo nilampasan ang ginawa ni General Torre, ibig sabihin, wala ka. Anyway guys, hanggang dito na itong video na to. Kung gusto niyo pong, kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag niyo po sanang kalimutan, mga kapatid, na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang.